Minsan na nilang sinubukan ang politika noon. Ang iba sa kanila ay hindi nagtagumpay na makapasok, samantala ang iba ay nagpahinga muna. Ngunit sa eleksyon 2025, sila ay tatakbo at muling naghahangad ng pwesto sa gobyerno. The Philippine Showbiz List presents mga artista na muling tatakbo at magbabalik sa politika sa eleksyon 2025. Mocha Uson. Si Mocha ay dating Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office at dating Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Association. Siya ay malinaw na nasa panig ng Administrasyong Duterte noon. Noong 2019, hindi nakakuha ng kahit isang upuan sa Kongreso ang kanyang party list na AA Kasosyo. Sa halalan noong 2022, naging nominee din si Mocha Uson ng Mothers for Change Party List o Mocha Party List na lumahok sa halalan para sa House of Representatives. Noong September 2024, sumali si Mocha sa Aksyon Demokratiko Party at inihayag ang kanyang kandidatura para sa konsehal ng 3 distrito ng Maynila sa halalan sa 2025. Siya ay tatakbo sa ilalim ng tiket ni Isko Moreno. Marjorie Barreto. Sa edad na 50, muling sasabak sa mundo ng politika si Marjorie matapos niya magsumite ng kanyang kandidatura bilang konsehal ng Caloocan City para sa nalalapit na halalan sa May 2025. Matatanda ang unang nahalal si Marjorie bilang konsehal ng 2 distrito ng Caloocan noong 2007 sa edad na 33 at nagsilbi siya sa posisyong yon hanggang 2013. Sa loob ng 6 na taon na kanyang panunungkulan, napatunayan niya ang kanyang kakayahan at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ngunit 11 taon na ang lumipas mula nang huling manungkulan si Marjorie at ngayong malalaki na ang kanyang mga anak, sinabi niyang mas madali na para sa kanya ang bumalik sa serbisyo publiko. Dahil dito, nararamdaman niyang ito na ang tamang panahon upang maglingkod at makatulong sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Marjorie na hindi naging madali para sa kanya ang magdesisyon na bumalik sa politika. Matagal niya itong pinag-isipan at ipinagdasal upang makasiguro siyang ito ang tamang hakbang para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pinasalamatan din niya sina Mayor Along Malapitan at Congressman Oka Malapitan na malaki ang naiambag sa kanyang desisyon dahil sa kanilang pagtitiwala at suporta. Dagdag pa niya, nakahanap siya ng bagong layunin at inspirasyon sa kanyang buhay na nag-udyok sa kanya na muling maglingkod sa publiko. Para kay Marjorie, ang pagbabalik niya sa politika ay isang oportunidad upang makapagbahagi ng mas malaking kontribusyon sa komunidad at makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng kanyang mga kababayan sa Caloocan. Isko Moreno. Matapos na kanyang termino bilang mayor at kanyang pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022, pansamantalang huminto si Isko Moreno sa politika upang tutukan ang kanyang showbiz career. Inaasahang maghahanda si dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso para sa political comeback sa 2025 elections. Noong October 1, nagpahiwatig si Isko tungkol sa kanyang posibleng pagtakbo bilang mayor sa Maynila at sinabing nakikinig siya sa mga panawagan ng kanyang mga kapwa Manileño. Saad niya sa kanyang Facebook post, "I will see you soon. Dinidinig ko ang sigaw ninyo. Dinidinig ko ang panawagan ninyo. Mahal ko kayo mga batang Maynila." Namataan din si Isko na nakikipag-ikot sa mga lokal na komunidad kasama ang TV host na si Chi Atienza na inaasahang magiging running mate ni Isko sa 2025 Manila elections. At ito lang October 8, 2024, sa huling araw ng pagsusumite ng COC, tinupad na nga niya ang kanyang pinangakong tatakbo siya sa 2025 election. Sa kanyang Facebook Live, alas 8 ng umaga, ay makikitang kasabay niyang nag-file ng COC ang running mate niyang si Chi Atienza para sa mayor and vice mayor positions ng lungsod ng Maynila. Nora Honor. Isang malaking sorpresa naging desisyon ni Nora Honor na tanggapin ang nominasyon bilang pangalawang kinatawan ng bagong tatag na People's Champ Party List. Sa kabila ng kanyang mahabang karera at mga tagumpay sa larangan ng showbiz, ipinakita ni Nora ang kanyang kababaang loob at sinseridad sa kanyang talumpati matapos tanggapin ang nominasyon. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang kaba at bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat, lalo na't hindi niya inasahan na darating ang pagkakataong ito na muling tumayo sa harap ng mga tao, hindi bilang isang artista, kundi bilang isang tagapagsalita at kinatawan ng mga Pilipino.
Binigyang diin ni Nora ang kanyang matinding kagustuhang makatulong, partikular na sa kanyang mga kasamahan sa industriya ng musika, pelikula at teatro, mga sektor na kanyang kinalakhan at pinag-ugatan ng kanyang kasikatan. Dahil sa kanyang hangaring makatulong sa kanyang mga kapwa Pilipino at sa advokasya ng People's Champ Party List, nagdesisyon siyang tanggapin ang nominasyon. Anya, naramdaman niyang ito ang isa sa mga paraan upang ipakita kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang mga kasamahan sa industriya, pati na rin sa mga kapwa niyang nangangailangan. Sa kanyang pasasalamat sa People's Champ Party List, pinuri niya ang tiwala at suporta na ibinigay ng partido sa kanya. Dahil dito, nahikayat siyang samahan sila sa kanilang misyon na maabot ang kanilang mga layunin at pangarap para sa kapwa. Hindi na bago kay Nora ang paglahok sa politika. Matatanda ang noong halalan ng May 2022, siya rin ang naging kinatawan ng Nora Party List o National Organization for Responsive Advocacies for the Arts. Isang organisasyon sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na manalo sa pagkakataong yon. Bago pa man ito, noong 2001, minsan na rin sumubok si Nora na pasukin ang politika sa mas mataas na antas nang tumakbo siya bilang gobernador ng Camarines Sur. Ngunit tulad ng kanyang karanasan noong 2022, hindi rin siya nagtagumpay. Sa kabila ng mga pagkatalo, tila hindi natitinag si Nora Honor sa kanyang layunin na maglingkod at makatulong sa kanyang kapwa. Ipinapakita lamang nito na handa siyang muling sumubok at ipaglaban ang kanyang mga advokasya kahit pa sa harap ng mga hamon at pagkabigo. Vilma Santos. Pansamantalang tumigil sa serbisyo publiko ang Star for All Seasons sa si Vilma Santos Recto matapos ang 24 na taon ng paglilingkod. Si Vilma ay nagsilbing mayor ng Lipa City mula 1998 hanggang 2007. Naging gobernador naman siya ng Batangas mula 2007 hanggang 2016. Pagkatapos sa kanyang termino bilang gobernador, nahalal siya bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Batangas at nagtapos sa kanyang termino noong 2022. Marami ang humikayat kay Vilma tumakbo bilang senador sa halalan noong May 9, 2022 dahil sa malaking posibilidad na kanyang panalo. Batay na rin sa kanyang mga magandang record bilang public servant. Subalit pinili ang multi-awarded actress politician na magpahinga muna. Ayon sa kanya, hindi niya kinaya ang pressure na dala ng pandemya noong panahon ng kampanya. Dagdag pa rito, hindi siya pinayagan ng kanyang doktor na maglibot sa buong bansa dahil sa kanyang edad, kaya nagdesisyon siyang pansamantalang lumayo sa politika. Matapos magpahinga ng 3 taon, muling sasabak sa politika ang Star for All Seasons. Noong October 3, 2024, formal siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa Batangas Provincial Capital. Muli siyang tatakbo bilang governor ng Batangas, ang pwestong hinawakan niya sa loob ng 3 termino mula 2007 hanggang 2016. Manny Pacquiao. Matapos ang kanyang pagkatalo sa presidential race noong 2022, nagpa siya si Manny na pansamantalang magpahinga mula sa politika. Nagsilbi si Manny bilang senador mula 2016 hanggang 2022 at sa kanyang termino, naging aktibo siya sa pagsusulong ng iba't ibang batas at programa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Subalit matapos ang kanyang kampanya sa pagkapangulo, naramdaman niyang kailangan muna siyang mag-focus sa isang aspeto ng kanyang buhay, kabilang na ang pagbabalik sa boxing at pagtutok sa personal na proyekto. Si Manny ay tatakbo sa senatorial slate ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa halalan sa 2025. Naghain si Manny ng kanyang COC noong October 7 at nagnanais na makabalik sa Senado. Tito Soto. Matapos sa kanyang pagkatalo sa vice presidential race noong 2022, nagpa siya si Vicente Tito Soto III na magpahinga muna mula sa politika. Bago ito, nagsilbi siya bilang senador ng maraming termino, kung saan naging Senate President pa siya mula 2018 hanggang 2022. Sa loob ng kanyang senatorial years, kilala si Soto sa pagsusulong ng mga batas at programang nakatuon sa kapakanan ng pamilya, kalusugan at droga. Subalit matapos ang kanyang kampanya bilang vice-presidente, pinili niyang maglaan muna ng oras para sa kanyang sarili at pamilya. Bagamat wala siya sa aktibong politika ngayon, bukas pa rin umano ang posibilidad na bumalik siya sa paglilingkod sa tamang panahon. Si Tito ay isa sa mga kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Koalisyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Ayon sa kanya, pinili niyang sumali sa administrasyon dahil sa kanilang sama-samang layunin para sa mas mabuting pamahalaan at naniniwala siyang malakas ang kanilang hanay. Naghain siya ng COC noong October 2, 2024. Sa edad na 76, nais ni Tito na makabawi sa politika sa pamamagitan ng Senado matapos ang 3 taong pamamahinga. Muli raw niyang itutulak ang batas na magbabawal sa fake news at fake content. Philip Salvador.
Susubukan ni Philip ang kanyang kapalaran sa pagtakbo bilang senador matapos niyang formal na maghain ng kandidatura noong October 3, 2024. Nag-file si Philip na kanyang COC kasunod ng kanyang pag-endorso ng Partido Demokratiko Pilipino. Noong 2016, sumubok si Philip na tumakbo bilang Vice Governor ng Bulacan, ngunit hindi siya nakasama sa listahan ng mga botante ng probinsya ilang araw bago ang lokal na halalan, dahilan upang hindi siya magtagumpay sa kanyang kandidatura.